Naranasan mo na ba yung parang unti-unti kang nawawala sa sarili pagkatapos lang ng isang simpleng usapan sa isang partikular na tao? Akala mo panahon lang o plano para sa gabi ang pinag-uusapan nyo, pero sa huli, ikaw na bigla ang lumalabas na may kasalanan sa lahat ng problema sa mundo. Pamilyar na sitwasyon, di ba? Ngayon, hihimayin natin ang pinakaimportanteng taktika. Alamin natin kung paano ilulugar ang isang narcissist at kung paano tuluyang puputulin ang kontrol nila sa isip mo. Pangako, sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng sandata na siguradong magpapabago sa takbo ng laro. Marami ang nag-aakala na ang pinakamabisang depensa ay ang pag-atake o pagiging agresibo. Pero malaking pagkakamali yan. Ang totoo, matatalo mo lang ang isang manipulator sa isang paraan na hindi mo inaasahan. Mag-comment ka muna sa ibaba. Nasubukan mo na bang makipagtalo sa isang toxic na tao? At ano ang madalas na kinalalabasan nito? Tingnan natin kung gaano karami ang nakaranas na nito. Bago ang lahat, balikan muna natin ang pinakaugat ng problema. Kahit saan ka tumingin ngayon, usap-usapan ang salitang narcissist. Pero hindi lang ito basta tao na mahilig manalamin o mahilig mag-selfie. Ang tunay na narcissistic disorder o yung mga taong may ganitong katangian ay bunga ng isang napakakomplikadong psychological defense mechanism. Sa kaibuturan ng pagkatao ng isang manipulator, mayroong isang malaking puwang at matinding kawalan ng tiwala sa sarili. Para mabuhay at hindi maharap ang sakit na ito, bumubuo sila ng isang huwad at grandiosong ego. At ang huwad na ego na ito ay kailangang patuloy na pakainin galing sa labas. Tinatawag ito ng mga psychologist na narcissistic resource. Ang nagsisilbing pagkain nila ay ang iyong emosyon, ang paghanga mo, ang takot mo, at pati na ang iyong mga luha. Nabubuhay sila sa tuwing napapapraning ka o nawawalan ka ng kontrol sa iyong sarili. At kapag naintindihan mo na ang simpleng katotohanan ito, iyan na ang magiging unang hakbang mo tungo sa iyong paglaya. Ngayon, dumako na tayo sa mga konkretong hakbang. Ang una at pinakamahalagang panuntunan ay tinatawag na Gray Rock Method. Isipin mo ang isang karaniwang kulay abong bato sa tabi ng kalsada. May nararamdaman ka ba kapag nakakakita ka ng ganoong bato? Malamang, wala. Hindi mo nga ito napapansin. Ganyan dapat ang maging dating mo sa isang manipulator. Isang boring at hindi kawili-wiling gray rock. Binabasag nito ang maling akala na kailangan mong laging lumaban o makipagtalo ng pasigaw para patunayan na tama ka. Ang isang narcissist ay naghihintay ng drama. Gusto niyang makita kang umiiyak, nagagalit, o desperadong nagpapaliwanag. Kapag itinigil mo ang pagbibigay ng ganitong reaksyon, para mo na siyang pinutulan ng supply ng hangin. Isang malinaw na halimbawa, may nagsabi sa iyo ng masakit na salita tungkol sa iyong itsura. Sa halip na umiyak o sumigaw, magkibit-balikat ka lang at sa isang mahinahon at kalmadong boses, sabihin mo, oo, baka tama ka. At hanggang doon lang, walang emosyon, agad nitong mawawalan ng sandata ang iyong kalaban. Ang pagiging boring mo ang iyong pinakamalakas na kalasag. Pero, paano kung talagang hindi mo na mapigilan ang iyong emosyon? Ang ikalawang mahalagang hakbang sa pagprotekta sa iyong sarili ay ang pagbuo ng matitibay na personal na hangganan. Kailangan mong itanim sa iyong isip na may karapatan kang magsabi ng hindi kailangang magpaliwanag sa kahit na sino.
Ang problema sa mga toxic na tao, hindi nila tinitingnan ang iyong boundaries bilang isang patakaran. Para sa kanila, isa itong hamon na kailangang lagpasan. Paulit-ulit nilang kakatukin ang iyong pinto hanggang sa mapagod ka. Dito mo na kakailanganin ang isang simpleng teknik, ang malinaw na paglalatag ng mga kahihinatnan. Hindi mo lang basta pakiusap na itigil nila ang ganoong paraan ng pakikipag-usap. Sa halip, nagtatakda ka ng panuntunan at agad mong sinasabi ang magiging kapalit kapag nilabag nila ito. Isipin mo ang sitwasyong ito. Nagsisimula ng magtaas ng boses at manginsulto ang kausap mo. Mahinahon mong sabihin, kapag nagpatuloy ka sa pagsigaw, tatalikuran kita at aalis ako at hindi tayo mag-uusap sa loob ng 3 araw. At ang pinakamahalagang bahagi, kailangan mong totohanin ang iyong sinabi. Talikuran sila at umalis kung magpapatuloy ang sigawan. Ang akala ng marami na ang lahat ng matatanda ay laging nadadaan sa maayos na usapan ay isang maling paniniwala, lalo na pagdating sa mga manipulator. Hindi sila nakikinig sa salita. Ang tanging naiintindihan lang nila ay ang iyong mga aksyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikatlong elemento, ang prinsipyo ng emotional starvation o ang pagkakait ng emosyon. Nabanggit na natin na ang isang manipulator ay nabubuhay sa iyong mga reaksyon. Pero ano nga ba ang totoong nangyayari sa likod nito? Kapag sinusubukan mong ipakita sa isang narcissist na nasasaktan ka, nagkakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Akala mo ay kinakatok mo ang kanyang malasakit o konsensya. Pero ang totoo, sa mga sandaling iyon, ang nakikita lang niya ay ang ganap na kapangyarihan niya sa iyo. Para lang siyang pumindot ng isang button at heto ka, umiiyak na. Para sa kanya, isa itong tagumpay. Kaya naman, napakahalagang limitahan ang anumang impormasyon tungkol sa iyong mga kahinaan. Huwag na huwag mong ibabahagi sa taong ito ang iyong mga takot o pagdududa sa sarili. Halimbawa, may problema ka sa trabaho at ibinahagi mo ito sa kanya dahil umaasa ka sa suporta. Makakaasa ka na pagkalipas lang ng ilang linggo, gagamitin niya ang impormasyong iyon laban sa iyo sa panahong pinakamahina ka. Ang iyong kalooban ay dapat maging isang saradong mundo na hinding-hindi niya pwedeng pasukin. Ang ikaapat na hakbang ay ang bawiin ang karapatan sa sarili mong realidad. Dalubhasa ang mga narcissist sa pagbaluktot ng katotohanan. Kaya nilang tumitig ng diretso sa iyong mga mata at itanggi ang mga bagay na nangyari nang may ganoong katinding kumpiyansa hanggang sa pagdudahan mo na ang sarili mong kaisipan. Ito ang tinatawag na gaslighting. Ang pangunahing taktika rito ay ang itigil na ang paghahanap ng pagsang-ayon mula sa kanila. Tatapatin kita. Hinding-hindi mo sila mapapaaming nagsisinungaling sila. Maninindigan sila sa kanilang bersyon hanggang sa huli. Kaya kapag sinabihan ka na, hindi yan totoo, guni-guni mo lang yan, ang pinakamagandang isagot ay, iba ang natatandaan ko at nagtitiwala ako sa sarili kong alaala. At doon na magtatapos yun. Huwag nang makipagdebate. Huwag nang magpakita ng mga pruweba. Ang iyong katinuan ay hindi dapat nakadepende sa kanilang pahintulot. Isipin mo na lang na may hawak kang berdeng mansanas, pero pilit nilang ipinipilit na ito ay kulay asul. Makikipagtalo ka ba sa isang taong ayaw tanggapin ang katotohanan? Siyempre hindi. Alam mo sa sarili mo na berde ang mansanas. Ang ikalimang haligi ng ating depensa
ay ang pag-iwas sa pagdadahilan. Sa sikolohiya, mayroong mahalagang prinsipyo: huwag magpaliwanag, huwag makipagtalo, huwag magtanggol, at huwag mag-justify. Kapag sinimulan mong ipaliwanag ang sarili mo, para mo na ring inamin na may kasalanan ka. At iyon mismo ang layunin ng isang manipulator. Nagtatanong sila hindi dahil gusto nilang malaman ang katotohanan, kundi para mapataranta ka at mapilitang magtanggol sa sarili. Halimbawa, kapag sinumbatan ka ng, "Bakit hindi mo na naman ginawa ang pinapagawa ko?" Kapag sinagot mo ito ng mga rason, talo ka na agad. Sa halip, subukan mong bawiin ang kontrol. Sagutin mo sila ng isa ring tanong, "Bakit tila apektadong-apektado ka rito ngayon?" O kaya, sabihin mo lang, "Nagdesisyon ako base sa kung ano ang tingin kong tama." Tandaan, habang mas kaunti ang sinasabi mo, mas kaunti ang pagkakataon nilang gamitin ang mga salita mo para pahabain pa ang gulo. Ang ika-6 na bahagi ay tungkol sa kapangyarihan ng tamang pananahimik. Madalas nating iniisip na hindi dapat nababakante ang usapan at ang katahimikan ay senyales ng pagkailang o pagkatalo. Pero pagdating sa mga toxic na tao, ang pananahimik ang iyong pinakamabisang sandata. Kapag binabato ka ng isang narcissist ng kung ano-anong akusasyon para lang pikunin ka, ang inaasahan niya ay agad na sagot mula sa iyo. Huwag mo siyang pagbigyan. Tingnan mo siya ng diretso sa mga mata, huminga ng malalim, at manahimik lang ng mga 10 segundo. Maniwala ka, para sa isang manipulator, ang 10 segundong iyon ay parang habambuhay. Sinisira nito ang script niya. Sa mga sandaling iyon, magsisimula siyang magmukhang katawa-tawa dahil ang mga banat niya ay walang nararating at nakabitin lang sa hangin. Halimbawa, binastos ka habang nasa isang dinner kasama ang pamilya. Sa halip na mag-walk out o pumatol, dahan-dahan mong ilapag ang iyong tinidor. Titigan siya ng maigi sa gitna ng katahimikan. At pagkatapos ay humarap sa ibang bisita para ibahin ang usapan. Iyan ang tinatawag na masterclass sa paghawak ng sitwasyon. Ang ika-7 taktika ay ang pagtutok sa mga katotohanan. Kapag nakikipag-ugnayan sa mga manipulator, madalas tayong nawawala sa gitna ng matitinding emosyon, sigawan, at kalituhan. Ang kailangan mong gawin ay maging isang matatag at objetibong tagapagtala. Kung sa trabaho ito, siguraduhing laging nakasulat ang anumang napagkasunduan. Sa mga personal na relasyon naman, subukang magsulat sa diary o mag-save ng notes sa phone pagkatapos ng mahahalagang usapan. Hindi mo ito ginagawa para ipakita sa kanila ang ebidensya. Alam na nating wala ring silbi ang magpaliwanag sa kanila. Ang mga talang ito ay para sa sarili mo lang. Kapag muli mong pinagdudahan ang iyong sarili at inisip na baka ikaw ang mali, basahin mo ang iyong mga sinulat. Dito mo makikita ang mga totoong pangyayari at malalaman mong hindi ikaw ang problema. Ito ang magbabalik ng iyong katinoan. Ang katotohanan ang pinakamabisang panlaban sa lason ng emosyon na sinusubukan nilang itanim sa iyo. Ang ika-8 sikreto ay ang pag-unawa sa tinatawag nating projection. Kapag naintindihan mo to, talagang magbabago ang buong pananaw mo. Lahat ng masasakit at pangit na salitang ibinabato sa iyo ng isang narcissist ay wala talagang kinalaman sa pagkatao mo. Ang totoo, sarili niya ang inilalarawan niya. Iyan ang psychological projection. Kapag pinaratangan kanyang makasarili, ibig sabihin ay nararamdaman niyang siya ang nagiging selfish, pero hindi niya iyon kayang aminin sa sarili niya.
Kung isinisigaw niyang walang nagmamahal sa'yo o wala kang kwenta, yan ang pinakamalalim niyang takot para sa sarili niya. Kapag na-realize mo ito, hindi mo na seseryosohin ang mga panunumbat niya. Isang malinaw na halimbawa, sasabihan kanyang hysterical o baliw sa mismong sandali na siya ang nagwawala at hindi makontrol ang sarili. Ang dapat mong gawin ay tingnan siya na parang isang maliit na bata na takot sa dilim. Sabihin mo sa isip mo, hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol ito sa sarili niyang sakit, at sa paraang ito, hindi ka na masasaktan ng mga salita niya. Ang ikasiyam na punto ng ating stratehiya ay ang pagharap sa tinatawag na word salad. Ito ang paboritong taktika ng mga manipulator. Magsasalita sila ng napakahaba at napakagulo, palipat-lipat ng paksa, at kung ano-ano pang mga lumang isyu ang idadamay. Ang tanging layunin nila ay lituhin ka at ilayo sa totoong problema. May paniniwalang kailangan nating makinig ng mabuti para maintindihan ang ating kausap. Pero sa pagkakataong ito, hindi uubra ang ganoong lohika. Sa sandaling maramdaman mong naliligaw na ang usapan at hindi mo na maalala kung paano ito nagsimula, gamitin mo ang broken record technique. Bumalik ka sa orihinal na punto. Sabihin mo, interesante ang lahat ng iyan, pero ang tinatalakay natin ngayon ay ang partikular na isyong ito. Ulit-ulitin mo lang ang linyang iyan hanggat kailangan. Huwag kang papayag na mahulog sa kanilang maligoy na pananalita. Manatiling nakapokus sa iisang mahalagang kaisipan. Ang ikasampung taktika ay tungkol sa tamang pananaw sa paghingi ng tawad. Dapat mo nang ibaon sa limot ang pag-asang makakarinig ka ng tapat na sorry mula sa isang taong may matinding narcissistic traits. Kung mag-sorry man sila, madalas ay parang pang-uuyam pa ito. Halimbawa, pasensya na kung masyado kang sensitibo, o kaya naman, sorry kung mali ang intindi mo. Hindi iyan tunay na paumanhin. Paninisi iyan na nakabalot sa matatamis na salita. Ang kailangan mong gawin ay tumigil na sa paghiling na magsisi sila. Hindi mo kailanman makukuha ang hustisyang hinahanap mo sa sarili nilang mundo. Kapag binitawan mo na ang ilusyong ito, gagaan ang pakiramdam mo ng libu-libong beses. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ang taong ito ay hinding-hindi aamin sa kanyang mga pagkakamali. Ang pagtanggap sa mapait na realidad na ito ang magpapalaya sa iyong lakas. Iyong lakas na dati mong inuubos sa walang katapusang pakikipagtalo at pagpapaliwanag. Ang ikalabing isang hakbang ay ang pagharap sa iyong guilt o ang pakiramdam ng pagkakakasala. Ang mga narcissist ay parang mga bihasang siruhano. Alam na alam nila kung saan tutusok para saktan ang iyong konsensya. Ginagamit nila ang iyong malasakit, awa, o pati na ang ugnayan sa pamilya para kontrolin ka. Mahalagang matutunan mong paghiwalayin ang tunay na pagkakamali sa toxic guilt na pilit lang na ipinaparamdam sa iyo. Isang mabisang paraan para suriin ito ay ang tanungin ang sarili. May nalabag ba akong batas o mahalagang moral na prinsipyo? Kung tumanggi kang magpautang o mas pinili mong magpahinga sa kaisa-isa mong day off sa halip na pagbigyan sila, wala kang kasalanan. Karapatan mo iyon. Kapag nagsisimula ng bumigat ang loob mo dahil sa kanilang manipulasyon, huminto ka at sabihin sa iyong sarili, "Teka, hindi sa akin ang nararamdamang ito. Gawa-gawa lang nila ito." May karapatan kang unahin ang sarili mong kapayapaan at komportable.
Ang pagprotekta sa iyong sariling interes ay hindi kailanman magiging basehan para tawagin kang masamang tao. Ang ikalabindalawang bahagi ay tungkol sa ganap na pagtanggap sa katotohanan. Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pag-aakalang kung magiging perpekto tayo o kung mamahalin natin ang isang tao ng sapat, ay magbabago rin siya. Ito ang pinakamalaki at pinakamapanganib na pagkakamali. Isipin mo na sinusubukan mong turuan ang isang pusa na tumahol. Maaari kang mag-aksaya ng maraming taon, magalit o umiyak, pero hinding-hindi tatahol ang pusa. Ang narsisismo ay isang malalim na bahagi ng pagkatao. Hindi ito mababago ng iyong pagmamahal o ng kahit anong pakiusap. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang itigil na ang pag-asa sa himala. Tingnan mo siya ng malinaw, ng walang halong ilusyon. Husgahan mo siya base sa kanyang mga gawa at hindi sa kanyang matatamis na salita o sa mga pangarap mo para sa inyong hinaharap. Kapag tinanggap mo na ang realidad, mawawalan ka na ng pagnanais na baguhin siya. Sa halip, dun mo nasisimulang isipin kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili. Ang ikalabintatlong hakbang sa iyong proteksyon ay ang pagbuo ng isang ligtas na social circle. Laging sinusubukan ng mga toxic na tao na ihiwalay ang kanilang biktima sa iba. Pipintasan nila ang iyong mga kaibigan, pag-aawayin kayo ng iyong mga kamag-anak, at pilit kang papaniwalain na sila lang ang tanging tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ginagawa nila ito para mawalan ka ng koneksyon sa realidad at wala kang matakbuhan para sa suporta. Kaya naman, gawin mong prioridad ang panatilihin at patatagin ang iyong ugnayan sa mga matitino at totoong tao. Humanap ka ng mga taong makakapagbigay sa iyo ng tapat at objetibong pananaw. Minsan, sapat na ang maikwento mo ang iyong sitwasyon sa isang taong hindi sangkot sa problema para marinig ang katotohanan. Makinig ka. Hindi na normal ang ginagawa nila sa iyo. Inasi pwedyonin niyang ang suportang ito mula sa labas ang magsisilbi mong sandigan para hindi ka mawala sa sarili, lalo na sa mga sandaling pilit kang pinapaniwala ng nang-aabuso na ikaw ang may mali. Huwag mong hayaang tuluyan kanilang ilayo sa mundong labas. Ang ikalabing-apat na diskarte ay nagtuturo kung paano makikilala ang mga patagong atake. Hindi lahat ng manipulator ay maingay o nagwawala. Mayroong tinatawag na covert o vulnerable narcissist. Ang estilo nila ay ang laging pagganap bilang biktima. Nagbubuntong hininga sila, nagmumukhang kawawa, at ipinaparamdam sa iyo na parang napakalaki ng kasalanan mo sa kanila. Ang tanging layunin nila ay paikutin ka para pagsilbihan sila. Simple lang ang paraan para mapigilan ito. Huwag mong tulungan ang taong hindi naman humihingi ng tulong ng direkta. Kung nakaupo lang sila ng nakasimangot at hindi nagsasalita, hayaan mo sila. Huwag mong itanong na, "Anong problema? May nagawa ba akong mali?" Manatiling kalmado at ituloy lang ang iyong ginagawa. Kung may kailangan sila, hayaan silang magsabi ng direkta at maayos, gaya ng isang tunay na matanda. Ang pagbabaliwala sa passive aggression ang pinakamabisang paraan para mapatigil ito. Ang ikalabinlimang hakbang ay ang paghahanda sa paninirang puri. Kapag naramdaman ng isang narcissist na nawawalan na siya ng kontrol sa iyo, gagamit na siya ng mas matinding paraan. Sisimulan niyang ikwento sa lahat ng inyong mga kakilala kung gaano ka raw kasamang tao. Sa larangan ng psikolohiya, tinatawag itong smear campaign. Ang pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin sa pagkakataong ito ay ang maghabol
at piliting patunayan sa bawat makakausap mo na ikaw ay mabuting tao. Sa halip na makatulong, lalo lang nitong ipapakita ang iyong kawalan ng tiwala sa sarili. Ang pinakamabisang taktika ay ang manatiling kalmado. Ang mga taong tunay na nakakakilala at nagpapahalaga sa iyo ay hindi kailanman maniniwala sa mga gawa-gawang kwentong iyon. At ang mga taong mabilis naniwala sa mga tsismis, sila ang mga taong hindi mo kailangan sa iyong buhay. Hayaan mong ang basura na mismo ang maglabas sa sarili niya mula sa buhay mo. Ang iyong marangal na katahimikan sa gitna ng kanilang histerikong paninira ay laging magsasalita para sa iyo ng mas malakas at mas tapat kaysa sa anumang paliwanag o pagtatanggol sa sarili. Ang ika-16 na punto ay tungkol sa iyong kalayaan. Anumang uri ng pag-asa sa iba, maging sa pera, tirahan, o emosyon, ay nagsisilbing tali na hawak ng isang manipulator. Kung ikaw ay nasa isang toxic na relasyon, ang iyong pangunahing layunin ay ang maging independent. Magsimulang mag-ipon, kahit pa maliit na halaga lang ito. Maghanap ng mga paraan para kumita ng ekstra at hasain muli ang iyong mga skills. Ang pakiramdam na kaya mong tumayo at umalis anumang oras ay nagbibigay ng matinding lakas ng loob. Ramdam ang lakas na ito kahit hindi ka magsalita. Kapag nalaman ng isang manipulator na hindi ka na nakatali sa kanya, unti-unting mawawala ang kontrol niya sa iyo. Ang kalayaan, ang pundasyon ng iyong proteksyon sa anumang uri ng toxic na relasyon. Ang ika-17 taktika ay ang pag-alis sa laro. Maraming tao, kapag nalaman nilang narcissist ang kanilang kaharap, ay agad na nag-iisip maghiganti. Nagsisimula silang magbasa ng mga libro tungkol sa psychology para matutunan kung paano rin mangmanipula, sa pag-asang matatalo nila ito sa sarili nitong laro. Pero tandaan mo, isa itong daan patungo sa wala. Hindi mo kailanman matatalo ang isang bihasang mandaraya sa sugal dahil para sa kanya, ang panloloko ang mismong daloy ng buhay niya. Samantalang para sa iyo, isa lamang itong masakit na yugto. Sa pagtatangkang gumanti, patuloy mo lang ibinibigay sa kanya ang iyong lakas at panahon. Lagi mo siyang iniisip. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng huling salita, kundi ang tuluyang mawalan ng interes sa taong iyon. Kapag wala ka ng pakialam sa kung ano ang iniisip niya, kung ano ang ginagawa niya, o kung paano siya nabubuhay, doon ka tunay na nagwagi. Huwag kang makisali sa kanilang laro. Tumalikod ka na lang at lisanin ang laro. Ang ika-18 hakbang ay ang pagkilala sa tinatawag na sugar show. Maging handa ka dahil pagkatapos ng mahabang panahon ng kalupitan o kapag nararamdaman niyang lumalayo ka na, biglang magbabago ang anyo ng isang manipulador at magiging tila perpektong tao. Magpapaulan siya ng mga regalo, pupunuin ka ng matatamis na salita at susumpa siyang nagbago na siya at na-realize na ang kanyang mga mali. Tandaan mo, hindi ito tunay na pagsisisi. Isa lang itong bitag para hatakin ka pabalik sa siklo ng pang-aabuso. Ang taktika rito ay simple lang. Tanggapin mo ang mga matamis na pakitang tao, pero huwag kang maniniwala sa kahit isang salita niya. Suriin mo ang sitwasyon ng maigi. Itanong mo sa iyong sarili, hanggang kailan kaya tatagal ang ganitong klasing pag-uugali? Ipinapakita ng mga estatistika na habang tumatagal, lalong umiikli ang mga sugar periods na ito at lalong nagiging agresibo ang kanilang mga susunod na pag-atake. Huwag mong hayaang burahin ng mga magagandang galaw
Ang mga masasamang bagay na ginawa niya sa iyo, kamakailan lang. Panatilihing malamig ang iyong ulo at huwag magpadala sa emosyon. Ang ikalabinsyam na hakbang ay ang pagbaling ng iyong buong atensyon sa sarili mo. Kapag galing ka sa isang toxic na relasyon, nakasanayan mo ng laging pakiramdaman ang mood ng ibang tao. Pagkagising mo pa lang, ang agad na nasa isip mo ay, ano kaya ang timpla ng ulo niya ngayon? Ang kailangan mong gawin ngayon ay ibaling ang spotlight sa iyong sarili. 100%. Simulan mong tanungin ang sarili mo, ano ba ang gusto ko? Ano ang nararamdaman ko? Ano ang mga kailangan ko? Mag-aral ka ng bagong skill, humanap ng bagong hobby, o asikasuhin ang iyong kalusugan. Habang mas napupuno ang buhay mo ng sarili mong mga hilig at interes, lalong nawawalan ng puwang ang isang manipulator. Dapat ikaw ang bida sa sarili mong pelikula. At ang lahat ng mga toxic na taong iyan, hayaan mo silang maging hamak na extra na lang sa background. At panghuli, ang ika-20 hakbang. Ito ang pinakaimportante, pinakaradikal at pinakaepektibong taktika sa lahat. Ang no contact rule. Kung kakayanin ng sitwasyon, kailangan mong tuluyang burahin ang taong ito sa buhay mo, magpakailanman. I-block siya sa lahat ng social media, sa telepono, at huwag na huwag nang sasagot sa anumang mensahe. Kung hindi ito posible, dahil sa trabaho o dahil may mga anak kayo, lumipat sa minimal contact mode. Ang usapan ay dapat tungkol lang sa mahahalagang bagay, formal, at diretso sa punto. Mas mabuti kung sa chat o email lang ito idadaan. Walang bati sa mga okasyon at walang kumustahan. Hindi ito pagiging malupit. Isa itong kailangang proteksyon para mailigtas ang iyong kaisipan. Tanging sa ganap na paglayo lang mula sa taong nagdadala ng lason sa buhay mo, tunay na makakapag-recover ang iyong nervous system at makakapagsimula kang muli. Ngayon, narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Ano nga ba ang nagbubuklod sa 20 hakbang na ito? Ang pinakanakakamanghang revelasyon ay ito. Ang pinakamabisang paraan para harapin ang isang narcissist ay hindi ang pakikipag-away sa kanila. Ang tunay na sikreto ay ang huwag nang maging madaling target. Hindi nananalo ang mas malakas sumigaw o ang mas magaling mga tuwiran. Ang tunay na panalo ay ang taong tumatangging makisali sa kanilang laro. Kapag inalis mo na ang iyong emosyon, nagtakda ng malinaw na hangganan, at ibinalik ang focus sa sarili mong buhay, mawawalan na ang manipulator ng kontrol sa iyo. Para na lang silang ingay sa paligid na wala nang saysay. Bilang pagbubuod, maging parang isang gray rock, matatag, walang emosyon, at hindi natitinag. Magtiwala lang sa sarili mong mga mata at sa katotohanan, at huwag na huwag kang magpapaliwanag o hihingi ng paumanhin. Ang iyong kapanatagan ang pinakamalakas mong armas. Maraming salamat sa pagtatapos ng video na ito. Umaasa ako na ang mga kaalamang ito ay makatulong sa pagprotekta ng inyong sarili. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ito. Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mas maraming dekalidad na content. At bago tayo magtapos, mag-comment naman kayo sa ibaba. Alin sa 20 hakbang na ito ang sa tingin ninyo ay pinakamahirap gawin sa totoong buhay? Pag-usapan natin yan